Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Gusto kong patayin mo ang star witness sa kaso ko. Narito ng ating pagkatutukan mamaya sa abot kamay na pangarap. Dito nga na matagumpay itong si Moira dito sa inutos ni Ninang kapalit ng kanyang hinihinging tulong upang tuluyan nga siyang makatakas at maabsueldo itong kanyang kaso na kinakaharap ngayon. At dahil nakuha ni Moira itong mga cellphone na kinumpiska ng warden, ay agad na pinuntahan ni Moira itong si Ninang. At dito na tinanong kung pwede na ba siyang humiling ng kanyang iuutos dito. At dito nga tinanong ni Ninang na kinakailangan daw, sabi ni Moira, na ipaligpit itong kanyang star witness sa kanyang kaso. Subalit wala namang kaalam-alam itong si Moira na sinundan pala siya ng palihim dito ni Madam Lotus. At habang nag-uusap silang dalawa ni Ninang, ay dito nakikinig sa usapan itong si Madam Lotus dahil siya nga ang mata at tainga sa loob dito ni Moira sa selda kung ano ang mga kanyang kayang gawin. At dahil nalaman niya na may ipapagawa nga itong si Moira, ay agad niyang tinawagan itong si Giselle upang balaan. Napakaingatan itong kanyang star witness dahil nanganganib ang buhay nito dahil sa iniutos ni Moira na ipapaligpit nang sa ganon ay wala nang titistigo sa kanyang kaso at tuluyan nga itong madismiss dahil yun nga ay ang malakas na kapit na makakapagpatunay na mabubulok nga sa kulungan itong si Moira kapag madidiin sa kanyang kaso na kinakaharap na kidnapping. Samantala, dito na dumalaw si Dax sa Apex Hospital upang makita nga itong si Zoe ay may pabulaklak pang ibinigay nito. Subalit hindi naman nagustuhan ni Zoe ang bulaklak na ibinigay nga dito ni Dax at hindi niya kilala kung sino mang tao ang nagbibigay nito. At dito naman na tinutokso itong si Zoe ng mga kaibigan ni Annalyn na may mangliligaw pala itong si Zoe na admirer at hindi pa nagpapakilala. At dito nainis si Zoe sa galit at inihagis ang kanyang bulaklak na binigay ni Dax at dire-diretso na umalis. Subalit nakaabang naman sa labas itong si Dax at dito nagustuhan ni Dax ang reaksyon ni Zoe dahil palaban na babae daw ito at ito na nga ang kanyang hinahanap at tepong babae. Kaya agad na hinarang ni Dax itong si Zoe at kinausap na magde-date daw silang dalawa. At dito naman na sinabi ni Zoe na wala daw siyang panahon dito kay Dax. At binalaan niya ito na kapag hindi daw siya titigilan ay kaya daw ni Zoe na ipaligpit ito. At sumagot itong si Dax kay Zoe na bago daw siyang maipaligpit ay maipapakulong na ni Dax itong si Zoe dahil isa din ito na kasabwat ni Moira sa nangyaring kidnapping kay Don Pepe. At natakot bigla itong si Zoe sa kanyang mga narinig at wala silang kaalam-alam sa di kalayuan ay sakto na dumating itong sasakyan ni Justin at nang makababa niya ito ay dito niya nakita itong si Zoe na may kinakausap na lalaki at palihim naman na nakikinig itong si Justin sa kanilang pinag-uusapan. At dito nga nalaman ni Justin na tama nga itong mga hinala na itong si Zoe ay kasabwat talaga dito ni Moira sa kanyang kaso. At dahil dito ay ito naman ang susi upang makaganti ng tuluyan itong si Justin dito kay Zoe dahil hindi nga natuloy ang kanyang pagpa-file ng suspension dito kay Zoe dahil pinapabawi ito ng kanyang ama. Kaya ito na nga ang kanyang gagawin ay iba-blackmail niya itong si Zoe. Kaya yan ang ating pagkatutukan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang aking munting channel.